Guanzon, hindi plunder ang unliquidated confidential funds. Nilinaw ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na hindi siya tutol sa paghahain ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit, iginiit na dapat ding isama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ang batayan ay paggamit at liquidation ng confidential funds. Ayon kay Guanzon, kung COA report lamang ang basihan, malinaw umanong may unmodified opinion na ang Commission on Audit at ang issue ay isang auditing matter, hindi agad plunder. Giit niya, hindi automatikong pagnanakaw ang unliquidated confidential funds dahil kung may pagkakamali sa liquidation, COA ang mag-uutos ng pagsasauli alinsunod sa mga patakaran nito. Ibinahagi rin ni Guanzon na maraming opisyal mula sa DOJ hanggang DND ang nagkaroon ng unliquidated confidential funds at hindi raw ito naiiba sa ibang administrasyon. Salamat po, Atty. Guanzon. I really feel for her, at kinokonsidera ko siyang kaibigan. Kahit si Secretary De Lima, noong nasa DOJ siya, may unliquidated confidential funds. Sigurado ako, meron din yan sa DND. Tignan nyo, lahat naman sila may unliquidated confidential funds. Dagdag pa niya, hindi siya pabor sa impeachment dahil sa kawalan umano ng due process at ibinunyag na may nalalaman siyang umano'y pamimigay ng pabuya upang makalikom ng perma. Kung fair ang laban, i-file nyo rin si BBM, giit ni Guanzon. Unahin natin si Congresswoman De Lima ngayon na nung DOJ siya, nababasa ko sa mga poste. Kung hindi ako nagkakamali, memory ko na lang ang basihan ko, umaabot ata ng 80 million. Ay hindi, sobra pa. Kasi mas mataas kay BP Sara yung unliquidated confidential funds niya. At ito, dating COA commissioner, alam niya ang patakaran sa COA. Ay unliquidated, i-liquidate mo lang. Plunder kagad. 73 million lang ang lumalabas na unliquidated o may notice of disallowance kay BP Sara. Yun lang. All others wala na. So, anong pinag-ano nila na plunder kaagad? Again, tama ang obserbasyon niya, BP Sara, bakit hindi rin nila sampaan si BBM? Para patas. Bakit si BP Sara lang ang tinatarget? Sinagot na yan ni former Supreme Court Associate Justice Noel Tiham. Sabi niya, itong mga naninira kay BP Sara, takot na takot sila. Dahil naiiba si BP Sara. Na nakikita nila pag once na naupo ito, naupo si BP Sara as presidente, matitigil ang kanilang mga gawain. Ano yung mga gawain nila? Talamak na korupsyon. Tapos, yung impunity. Yung untouchable sila na magawa nila lahat ang gusto nila. Ito ang nangyayari ngayon, impunity, itong Administrasyong Marcos. Pero mo yan, noong 2023, 400 billion ang na-insert nilang pundo. Mas malaki nung 2024 dahil 500 billion. Lumit ng konti nung 2025 dahil nabuking sila sa blank items sa BICAM.
430 billion lang, so that's 1.2 something. Tapos they are scot-free. Wala, except lang kay Saldico. Saldico lang. Kaya lang, si Saldico mautak din. Nandun na, nakapagtago na. Kahit anong gawin nila, hindi na nila mahanap. So, impunity. Untouchable. Walang takot. So, si BP Sara lang, according to Justice Tiham, ang nakikitin nila na makakapagpatigil sa gawain nila. Kaya, ito na, ginagawa nila ang lahat para sirain si BP Sara. Ba? Ay, nako, you can never put a good man or woman down. The more na sinisira nila si BP Sara, lalong nagniningin. Para siyang gold na nare-refine habang undergo ng process, talagang kumikinang ang pagiging magaling niyang leader. Kasi, tingnan mo, kalmado lang siya. At sabi nga niya, truly, I am tunay nga, I am so blessed as a politician dahil sa kabila ng kaliwat kanang putik na ibinabato sa akin more than 2 years now, nandyan pa rin kayo, sabi niya, taong bayan. Ngayon taong bayan na sumusuporta sa kanya. Yung latest survey, presidential survey, WR numero 33% ang nakuha niya voters preference. Ang layo sa kalaban niya, Rafi Tulfo 13% lang, BP Leni 13% lang, si Rizal Tiberos na masyadong nag-ambisyon, yun, 2.4% lang, si Romualdez 0.8. So yan ang taong bayan na nandyan pa rin sa tabi ni BP Sara kahit anong putik na ibato sa kanila. Salamat po, Attorney Rowena Genson, sa inyong pagtatanggol kay BP Sara. Kahit sabihin nyo kakamping kayo, but mahal namin kayo. Kaming mga DDS, mahal na mahal. Mahiya naman kayo, Father. Tungkol na naman ito sa paring nagsampa ng kaso laban kay BP Sara. Ito ang reaksyon ng kilalang political strategist na si Miss Malu Tiquia sa naging pahayag ni Father Flaviano Villanueva laban kay Vice President Sara Duterte, at tinawag niya itong propaganda na walang tamang proseso. Ayon kay Tiquia, malinaw na wala umanong itinatago si BP Sara, at kung may issue man, dapat itong idaan sa tamang forum at hindi sa media pressure at moral grandstanding. So ito ang diritsahang patutsada ni Professor Tiquia. Father, walang tinatago si BP, hintay ka lang sa tamang forum. Binigyan din niya na hindi basta-basta maaring maghain ng kaso kung walang jurisdiksyon. Correct. Malinaw na saklaw ng tungkulin while in office at wastong evidence gathering, mga bagay na aniyay tila binabaliwala ng mga kritiko. Unlike, sabi ni Professor Tiquia, unlike you, we know jurisdiction. We know what while in office means and what evidence gathering is. Dagdag pa ni Tiquia, ilang beses nang nilinaw ng Korte Suprema kung alin ang labag sa konstitusyon, kaya nararapat umanong hintayin ang mga desisyon kaugnay sa GAA 2025 at habeas corpus petition bago kumilos. Let us wait for the ruling. Then and only then can we move. Para kay Tiquia,
ang ginagawa ng mga kritiko ay hindi paghahanap ng katotohanan, kundi optics at propaganda na aniyay halata sa paraan ng presentasyon. Your toniladang papel, dami kasi, does not speak well. Optics lang. Mahiya naman kayo. Lumabas ang pahayag ni Tikia sa gitna ng umiinit na diskurso kaugnay ng mga kasong isinampa laban kay BP Sara Duterte, kung saan patuloy ang banggaan ng pananaw sa pagitan ng legal accountability at political propaganda. Okay, so accountability muna tayo ha. BP Sara is an impeachable officer. Okay? So, ang tamang proseso is i-impeach nila si BP Sara. Sa February 6, 2026 pa, dapat sila mag-impeach. Bakit ngayon? Inuuna na nila ang, ito na nga, pagsampa ng kaso sa ombudsman na noon pa sinabi na ni Ombudsman Boying Rimulya a week or two kaupo niya, sinabi niya na hindi ko saklaw si BP Sara kasi nasa ombudsman law na ang impeachable officer hindi pwedeng tanggalin, hindi pwedeng galawin ng ombudsman. Pwede lang siyang mag-imbestiga, kailang yung kanyang result of investigation ipasa niya as evidence sa impeachment court. That's the proper venue, forum. So, agree ako dito sa sinasabi ni Professor Tikia na grandstanding, political noise, pang headlines. So, tingnan niyo, sabay-sabay. Una, yung inakusahan si BP Sara na kabit daw siya ng mayaman na pulburon lord, Sammy Oy. Yung paninira sa pagkatao. Tapos ang husband daw niya, si Attorney Man Scarpio, pulburon lord din. Tapos, ano pa daw, si BP Sara, mayroon pang karelasyon na bata, basketball player. Ano pa? Karelasyon din daw ni BP Sara ang kanyang chief of staff, si Attorney Zuleika Lopez. Yun. So, isang anggulo yun, paninira. Ibang anggulo din, Ramel Madriaga affidavit. Yan. Inaakusahan si BP Sara na ulimbat ng bilyones, kwarta sa Pogo. So, bagman daw niya itong si Ramel Madriaga. Ito, pangatlong anggulo, ombudsman na kaso, plunder. Para ipalabas na masamang-masama talaga si BP Sara. Yun. So, nakikita ko nga is talagang political noise ito para sirain si BP Sara sa imahe ng publiko. Kasi nga, yung political spectrum ngayon, nahati sa apat. Mga pro-Duterte, mga tao, comprises of 34%. Ang mga Marcos, 15%. Ang makakamping, Dilawan, 12%. And then the biggest group, yung neutral, 39%. So, tingin ko, itong ginagawa nila ngayon, they are targeting itong neutral group. Itong baliwala sa kanilang politika, ang kanilang kabuhayan lang. Okay. Itong ginagawa nila sa obserbasyon ko is mag-boomerang na naman ito sa kanila. Kasi siguro yung mga kawawang kababayan natin, yung naghihikaos, pagkain ay natupad, siguro mapaniwala nila na ganyan nga kasama si BP Sara. Kailang yung mga intellectuals,
nagmamasid, nag-observe, nagtitimbang. Nako, hindi nyo pwede silang dayain ng mga ganitong propaganda kasi tinitimbang nila. Tapos age of social media ngayon, ang daming sources ng information. Kaya good luck sa inyong paninira kay BP Sara. You can never put a good man or woman down.